Magandang araw sa lahat. Malinaw pa sa aking isipan ng kwento ng aking ama tungkol sa kanilang kapitbahay sa isang bayan sa Lubugan, Mindanao, ang kanyang kaibigan na si Berto. Ito ay kaugnay sa tanong na lahat ba ng mambabarang ay masama o sila ay biktima lamang ng kanilang panahon. Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Celia, ang asawa ni Berto na isang mambabarang. Sa tahimik na baryo ng Siquijor, kilala si Aling Celia bilang isa sa mga mambabarang, isang mahika ng karunungang itim na ginagamit ng ilan para sa masama. Ngunit hindi tulad ng iba, si Celia ay may kakaibang paninindigan. Hindi niya kailanman ginamit ang kanyang kakayahan para makapanakit ng inosente. Bagkus ang kanyang mga kapangyarihan ay ginamit niya laban sa mga mas masasama pang mambabarang upang protektahan ang kanyang mga kababaryo. Sa edad na 37, napagtanto ni Aling Celia na kailangan niyang iwanan ang nakagis ng mundo, kasama ang kanyang asawang si Berto na isang magsasaka at ang kanilang dalawang anak na sina Kay at Kaela. Nagdesisyon siyang lisanin ang kanilang bayan sa Siquijor at manirahan sa Lubogan, Mindanao dahil may minanasilag malawak na lupain doon. Sa pag-asang doon ay matutuldukan na ang kanilang koneksyon sa nakaraan. Habang nasa biyahe patungo sa Mindanao, masaya ang pamilya sa pangarap ng bagong simula. Pinuno nila ng panalangin ang kanilang paglalakbay, umaasa na sa bagong lugar ay matutupad ang kanilang pangarap na kapayapaan. Ngunit sa kabila ng kanilang ngiti, may lihim na kaba si Aling Celia. Sa kanyang puso, alam niyang mahirap iwanan ng mundo ng nakaraan. Ngunit pinangako niyang itutuon ang sarili sa pamilya at sa bagong buhay na walang takot. Sa unang tingin, ang kanilang bagong tirahan ay tila perpekto. Ang bahay ay isang lumang kubo, ngunit matatag, nakatayo sa gitna ng malawak na taniman ng niyog at palayan. Ang paligid ay tahimik at ang mga kapitbahay ay tila mababait at magalang. Si Berto ay agad na nagtanim ng mga gulay at prutas habang si Kay at Kaela naman ay tuwang-tuwa sa paglalaro sa malawak na bakuran. Ngunit habang tumatagal, unti-unting napansin ni Aling Celia na may kakaibang nangyayari. Tahimik man ang baryo, mayroong aninong bumabalot sa paligid. Ang mga kapitbahay nila ay tikom ang bibig at halatang takot kapag may nag-uusapan tungkol sa mga misteryosong pagkamatay ng ibang taga-baryo. Minsan, may naririnig siyang usapan sa palengke tungkol sa mga kakaibang nilalang na dumadalaw sa gabi. Ngunit agad itong tinatapos ng mga tao kapag may ibang nakikinig. Isang gabi, habang nagluluto si Aling Celia, biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Isang matandang lalaki ang humihingi ng tulong. Nanginginig ito sa takot at umiiyak habang sinasabing ang kanyang asaway bigla na lamang nasawi matapos itong sumuka ng mga bubog. Alam ni Aling Celia ang senyales. Ito'y gawa ng isang mambabarang. Sa mga sumunod na araw, mas dumami ang mga nasawi sa baryo. Ang mga bangkay ay nagpapakita ng parehong kakaibang sintomas, pagsusuka ng mga insekto, bubog at karayom. Unti-unting nakuha ni Aling Celia ang tiwala ng ilang mga taga-baryo na naglakas loob na magsalita. Napagtanto niya na ang lugar na kanilang nilipatan ay hindi lamang tahimik na baryo, kundi pugad ng mga mambabarang. Ang baryo ay tila normal sa araw, ngunit sa gabi ay nagiging tahanan ng takot at misteryo. Ang mga mambabarang na naninirahan dito ay mga bihasa sa itim na mahika. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan hindi para protektahan, kundi upang maghahasik ng lagim. Habang nagkukwento ang mga taga-baryo kay Aling Celia, unti-unti niyang
natuklasan ang kasaysayan ng lugar, isang dating banal na lupain na sinira ng mga taong nauhaw sa kapangyarihan. Bagamat gusto niyang umiwas, hindi maitatanggi ni Celia ang tawag ng kanyang konsensya. Alam niyang nasa panganib hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi pati na rin ang mga inosenteng tao sa paligid. Sa kabila ng pagtutol ni Berto, nagdesisyon si Celia na muling gamitin ang kanyang mga kakayahan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malalim ang kanyang layunin upang durugin ang mga mambabarang na pumapatay sa mga taga-baryo. Isa sa mga dahilan kung bakit natatangi si Aling Celia ay ang kanyang mga gamit sa pambabarang na labis na kinatatakutan ng mga itim na mambabarang. Isa na rito ang hangin o ang kakayahan niyang kontrolin ang hangin. Sa tulong nito, nagagawa niyang magpadala ng mga babala sa mga espiritu o gamitin ang lakas ng hangin bilang depensa laban sa mga kaaway. May kakayahan din siyang magpatawag ng mga elemento tulad ng apoy, tubig at lupa upang harapin ang mga nilalang na lumalapit sa kanya. Bukod dito, si Celia ay may mga agimat na siya lamang ang may tangan. Ang kanyang pangunahing agimat ay isang kwintas na nagawa sa sinaunang kahoy na iniwan ng kanyang mga ninuno. Ito ay may ukit na simbolo ng araw na nagbibigay sa kanya ng proteksyon laban sa itim na mahika. Mayroon din siyang isang pulseras na gawa sa balat ng ahas na nagbibigay sa kanya ng liksi ng isang ahas. Sa tulong ng pulseras na ito, nagagawa niyang umiwas sa mga atake ng kaaway ng may bilis na hindi kayang sundan ng mata. Ang panghuli sa kanyang mga agimat ay isang maliit na bote ng langis ng niyog na may mga dasal. Ang langis na ito ay ginagamit niya upang makita ang mga itim na espiritu at gawing mahina ang kanilang kapangyarihan. Ginamit ni Aling Celia ang mga agimat na ito hindi upang makapanakit, kundi upang ipagtanggol ang mga inosente at sirain ang mga plano ng masama. Si Mang Hugo ay dating albularyo na tumulong sa mga nangangailangan. Subalit, matapos masawi ang kanyang pamilya sa isang sakuna, napuno siya ng puot at naghahanap ng paraan upang maghiganti. Natutunan niya ang itim na mahika mula sa isang misteryosong aklat na iniwan ng isang dayuhang mambabarang. Mula noon, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang manakit ng iba. Pinaniniwalaang ito ang paraan upang maibsan ang kanyang sakit. Siya rin ay nagtataglay ng mga kakaibang orasyon na itinuro ng kanyang guro na kalaunan ay ginamit niya para gawing alipin ang mga espiritu. Samantalang sina Lena at Lorna, mga anak ng isang kilalang manggagamot sa baryo, ay napasok sa mundo ng mambabarang dahil sa kanilang labis na inggit. Nais nilang higita ng reputasyon ng kanilang ina. Ngunit nang mabigo silang makuha ang parehong tagumpay, bumaling sila sa itim na mahika. Ang kanilang layunin ay magdala ng takot upang kontrolin ang baryo, habang nagkukunwaring mga inosenteng nagbebenta ng gulay sa araw. Sa gabi, sila ay nagtitipon sa isang lihim na kuweba upang magsagawa ng kanilang mga ritual. Ang kanilang mga alaga, mga gagamba at ahas ay pinalaki nila gamit ang mahika upang maging mga tagapagbantay. Ang tatlong ito ay nagtulungan upang maghahasik ng lagim sa baryo. Pinagsama ang kanilang lakas upang pahirapan ng sinumang kanilang naisin. Hindi sila natatakot na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang magtanim ng takot at magtamo ng kapangyarihan. Isang gabi, naglagay si Aling Celia ng proteksyon sa paligid ng kanilang bahay. Gumamit siya ng mga orasyon, asin at langis ng niyog na may dasal upang harangan ang mga masasamang espiritu. Ngunit hindi sapat ang depensang ito para protektahan ang buong baryo. Kailangan niyang tukuyin kung sino ang mga mambabarang na nasa likod ng mga karumaldumal na krimen.
Sa tulong ng ilang matatanda sa baryo na may alam din sa karunungang lihim, natunton ni Celia ang 3 mambabarang na nagpapalaganap ng lagim. Isa sa kanila ay si Mang Hugo, isang matandang ermitanyo na nakatira malapit sa ilog. Ang dalawa pa ay magkapatid na sina Lena at Lorna, na sa araw ay nagbebenta ng gulay, ngunit sa gabi ay nagsasanay sa paggamit ng karungang itim. Sa gabing puno ng buwan, sinimulan ni Aling Celia ang kanyang ritual. Sa gitna ng kagubatan, nagdala siya ng mga gamit na magpapatalo sa kapangyarihan ng mga mambabarang. Sa una, tila walang epekto ang kanyang mga dasal at alay. Ngunit nang tumagal, nagsimula ng manginig ang lupa at marinig ang malalakas na sigaw mula sa direksyon ng bahay ni Mang Hugo. Alam niyang nagtagumpay ang kanyang ginagawa. Samantala, si Lena at Lorna ay nagtangkang kontrahin si Celia gamit ang kanilang sariling kaalaman. Pinadala nila ang kanilang mga alaga, mga gagamba at ahas upang atakehin si Celia. Ngunit handa si Aling Celia. Ginamit niya ang isang espesyal na orasyon upang sunugin ang mga alaga ng magkapatid. Nang makita nila ang kapangyarihan ni Celia, naglaho sila sa takot. Hindi tumigil si Celia sa pagkakaroon ng kasiguruhan na tuluyang mawawala ang kasamaan. Bumalik siya sa bahay ni Mang Hugo upang hanapin ang aklat ng itim na pinagmumulan ng kapangyarihan nito. Sa tulong ng mga matatanda sa baryo, sinunog nila ang aklat at isinagawa ang huling ritual upang ipanumbalik ang kapayapaan. Matapos ang mahaba at nakakapagod na laban, tuluyan ng nalinis ni Aling Celia ang baryo sa mga mambabarang. Ang mga taga-baryo na dati takot na magsalita ay unti-unting nagpasalamat kay Celia at sa kanyang pamilya. Sa kabila ng panganib na hinarap niya, masaya si Aling Celia na naging instrumento siya ng pagbabago. Ngayon, ang buhay ng pamilya ni Celia ay mas payapa. Bagamat hindi na siya bumalik sa kanyang mga dating gawain bilang mambabarang, alam niyang ang kanyang kakayahan ay laging handang gamitin para sa kabutihan. Si Aling Celia ay hindi lamang isang mambabarang. Siya ay isang tagapagtanggol ng mga walang laban, isang ilaw sa dilim ng takot at kasamaan. Sa bawat gabi ng tahimik na baryo, tila naririnig pa rin ang tinig ng pasasalamat ng mga tao para kay Aling Celia. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon hindi lamang sa baryo kundi pati na rin sa mga kalapit na lugar. Isang alaala na kahit sa gitna ng dilim, ang liwanag ng kabutihan ay laging mananaig.